Maraming mga tao na nagkakaroon ng maling unawa sa pag-ibig. Madali nilang sabihin ito, madali nilang ipagtapat, pero sa katotohanan, ang ginagawa nila ay lihis sa kung ano po katotohanan sa pag-ibig. At yan po nga po ang nais ko pong ihayag sa inyo. Truth about love. May mga tao inaakala nilang in love sila. Tanungin mo katabi mo, in love ka ba? Sagutin mo naman, we. Pero hindi nila maipaliwanag. Kung tatanungin mo, bakit ka in love sa kanya? Bakit mo sinasabi mahal mo siya? And hindi nga nila mapaliwanag ng mabuti. So, nagkakaroon po ng malawak at malaking kalituhan sa sinasabing love, sa sinasabing romance, sa sinasabing infatuation, affection, o tenderness. Mga kapatid, ang pag-ibig ay pwedeng maglaman ng tinatawag na romance. Pwedeng maglaman ito ng tinatawag na affection and tenderness. Pero pagkatandaan ninyo, kahit wala yung affection, kahit wala yung tenderness, kahit wala yung romance, it could be still love. Yun nga ang problema eh. Akala nila love ay romance, akala nila love is infatuation, akala nila love is tenderness. But again, nais kong iulitin, kahit wala itong mga tatlong salita na binanggit ko kanina, pwede pa rin ikaw magmahal sa kapwa. Mga kapatid, ang pag-ibig ay isang desisyon. It is a choice to make. It is the highest thing that you can do sa isang tao o object na sinasabi mong minamahal mo siya. Ayon sa Colossians 3:14, ang tawag po sa love ay love or a bond of perfection. Reading from Colossians 3:14, and above all, these things put on charity. Again, what is charity? Love. Ang Greek word ng charity, ang ibig sabihin ng agape, good. Which is the bond of perfection. So when there is true love, magkakaroon ng tinatawag na bond of perfection. Walang alamang bagyo, walang alamang kagutuman, walang alamang problema ang pwedeng sumira sa isang taong nagmamahal. Why? Because love is a bond or perfection. Ito pong tinatawag na bond of perfection, ito po yung how do you say it sa Tagalog? Pinagkakaisa niya ang dalawang tao. It unites people. It unites family. It unites two persons who are in love with each other. Ito po ang nagpapakompleto sa kanilang samahan. Kung walang pag-ibig, wala pong tinatawag na harmony. So, ibig sabihin, kung ang love po, hindi po itong pinaka-prinsipyo sa anumang uri ng samahan. Kahit anong pagpumilit mo, i-please yung tao o ibigay kapatid ko anumang gusto niya, hindi magkakaroon ng unity. Not faith, kapatid. Not prophecy. At kahit ikaw po ang tao na mayat-maya, nag-speaking tongues, o humahayo, o nag-lay hands, kapatid, hindi pa rin ito sumasagot sa tinatawag na layunin ng pag-ibig. Kala ng iba, kapatid, pagka pina-gifted sila, propeta sila, magaling silang mga aawit, humahayo sila, ay masabi natin, may love na sila, kapatid. So, ang love po, ito po yung tinatawag na perfect glue. Ito po yung pinakamagandang maging ideal ng bawat isa. Ito pong love ay ito pong pinakamataas sa kagandahang asal o ugali. Ang Diyos mismo tinawag siyang love. At si Pablo po ay nagpaliwanag na faith, hope, ay pwedeng mawala, pwedeng tumigil, kahit ikaw po ay taong mayat-maya, naguhula. All these things can cease, but pinaka-importante sa lahat at ang manatili ay ang pag-ibig lamang. Kapatid,
Kahit ang pastor pinakamagaling mo preach, kung walang love, siya po ang pastor na pinakawalang kwenta. Kahit po ang tao, kapatid, ay sabihin na natin, pinakamabait, pero kung walang love, pwede siyang maging pinakamiserable. Why? Mauunawaan mo maya yan. So, ang pag-ibig po, mahalaga ito sa pagkakaroon tinatawag na perfect relationship. Tandaan mo, it is possible na magkaroon po ng perfect relationship. At para maging perfect ang relationship, kahit ang muka ng dalawa ay imperfect, pwede pa rin ang samahan nila ay maging perfect. Hello, mag-amen naman kayo. Wala naman kayo kabuhay-buhay na kinig. Diba? Kahit ang pagluto niya ay hindi perfect, kahit ang bahay na tinitira niya ay pinakamabantot, ang relationship pa rin nila ay pwedeng maging perfect. Kahit ang bahay nila ay pangit, kahit ang damit nila, kapatid, ay pinakaluma na sa lahat ng luma, pwede pa rin ang samahan nila ay maging perfect. Why? Dahil love will make all kinds of relationship perfect. Wala man lang nag-amen, wala kayong kabuhay-buhay. Alam niyo ba, kapatid, true love is not always romantic. Akala nila, kapatid, pagkalam mo tao, romantiko kasi siya o romantika. Ay, love na love ko siya. Oy, love na love niya ako dahil grabe siya mag-romance. Alam niyo ba, ang romance, ito po yung emotional lamang na sangkap ng pag-ibig. Ang romance ay ito po yung kuti-kutitap sa mata ng tao. Ito po yung nagbibigay ng sleepless nights. Dahil nga po sa romansa. Subalit, kapatid, romance is a cheap substitution sa pag-ibig. Makikinig po ba kayo? Mga lovers dyan. Mahilig mag-in love. Nagbibilang ng lalaki at babae. Alam niyo, kapatid, kwento lang. Magtanong ka muna doon sa taong liligawan mo. Babae sa lalaki. Ilan na ba naging kasintahan mo? Pagka medyo marami na, mag-isip-isip ka na, mag-pray ka, Lord, baka hindi talaga ito. Hindi nga, tapatan tayo. Kasi ang pag-ibig, hindi yan tsamba-tsambe. Hello? Hello? So, ang pag-ibig po, o ang romansa, kasi akala ninyo, porket magaling mag-romansa ang kasama mo, ay love na love ka na niya. Romance is a cheap substitute for love. At ang romansa, kapatid, alam nyo ba? Ito po ay palahanap. Ito po ay nagre-require ng mga bagay-bagay na hindi naman po rini-require ng pag-ibig. For example, ang romance nagre-require ng gifts. O, sino mahilig tumanggap dyan? Sino mahilig magtumanggap? Tas ang kamay. Ayaw niyo magtas ang kamay. Sino mahilig magbigay? Tas ang kamay. Ayaw rin magtaas. So, yun po ang problema sa romance eh. Always ang romance naghahanap ng kapalit. Ang romance po, kapatid, ay nagre-require ito ng masyadong atensyon. Kaya pansinin mo ang babae. Pagka walang love, romance lang nararamdaman niya, galit sa mundo pag hindi niya nakikita yung tao. Hindi na makakilos yan, hindi na makapagtrabaho. Hindi mo na maasahan yan. Swangit, swangot. Kasi nga, wala na yung romanse. Totoo ba sinasabi ko? Marami pa kayo madidiscover ngayon about pag-ibig. So, it demands so many things. Gusto ko nito, gusto ko niyan. Bil mo ko nito, bilmin mo ko niyan. Maya't maya gusto mo parati may text, may tawag.
Pagka hindi mo natatanggap yan, iba na naman ikaw. So love ba yun? O romansa lang ang hinahanap ng taong yan? Hello? So, romance always contradict love, yung totoong pag-ibig. At alam nyo ba kapatid, ang romantic na tao o ang romance, madali ma-offend. Totoo o hindi? Bakit hindi mo pinuntahan? Bakit hindi mo tinawag? Bakit hindi mo sinundo? Ginagawa nyo ba yan? Pag ginagawa niyan, medyo may problema ka, baka hindi yan love. Ang hinahanap mo lang attention. Ang hinahanap mo lang romansa. Pero yung pinaka-importante, wala sa'yo. So sinisikap natin ma-define yung love. At ginamit natin ang chapter 13. I hope naunawaan nyo ang chapter 13. At alam nyo ba, kanina sabi ko, romance is easily offended. Hindi lamang po easily offended. Nagkakos siya ng injury o pain sa kapwa. Kaya ang tao walang love, kundi romance lang, ay, kuidaw. Pwede ka masaktan dyan sa taong yan. Dahil romance endures. Delikado ang romance. Why? Because romance is selfishness. Romance is self-centered. At alam nyo ba kapatid, kung i-compare natin ang romance, hindi siya naiiba sa sex o ang sex hindi naiiba sa romance. Love goes deeper than romance. Love goes deeper than sex because sex, katulad ng romance, is all about flesh. Hello? At pagka sinabi natin flesh, it is carnal, it is lust. At kung ano man, whatsoever is of lust or flesh that is carnal, labag ito sa Espiritu. Ang sabi sa Galatians 5:16, "This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh." So makikita natin, magkalaban ang romance, magkalaban ang sex sa Espiritu. Again, sex and lust is not, sex and romance is not love. At doon nagkakaroon ng problema ang marami. Kasama na, at lalong-lalo na, ang mga young people. Now, listen. Medyo lumalim pa tayo sa Word of God. Sa James 1:14-15, "But every man is tempted when he is drawn away of his own and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, it bringeth forth death." And never ma-misinterpret mo na love is sex o sex is love. Sex is carnal. Sex is sin. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kailan hindi nagiging sin ang sex. Romance is just like sex. It is flesh, it is carnal, it is against the spirit, it is sin. Sa 1 John 2:16, "For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father." Hindi po ito sa Diyos. But is of the world. So, kailan po nagiging true love ang sex na hindi magkakasala? Sex becomes love when it is done sa loob ng marriage life. At hindi po ito magiging kasalanan na. Why? Because it becomes undefiled. Outside of marriage, sex is defilation o pag-aatid ng dumi sa katawan mo. At ang Biblia nagsabi, pagka ginagawa ng taong to, labas ang marriage life, ang kasalanan ay galing sa loob. At alam ang kasalanan galing sa loob tulad halimbawa ng pagkukulam at pagsusunog ng bata dahil yan po ang kapar sa kasalanan sa Biblia.
matagal po mawala yan. Ang epekto matagal mawala. Kaya dearest mga young people, even mga parents dito, wag na wag kayo papasok dyan. Pagka hindi ito nangyari sa marriage life. So kailan nagiging undefiled ang sex at nagiging part ng true life? Sa Hebrews 13:4, marriage is honorable. Lahat magsabing honorable. So ibig sabihin, pagka ang tao nagsama na hindi kasal, anong tawag doon? Walang honor. And the bed undefiled, doon lamang hindi nagiging kasalanan ang sex. Why? Because the bed na kung saan nagtatabi yung dalawa at gumagawa ng romance act sex ay nagiging malinis pagka ito'y ginawa sa loob ng marriage life. But warmongers and adulterers, kita nyo kapatid, sino ang mga adulterers? Sino ang mga taong adulterer? May asawa? O walang asawa? Nagkakarelasyon sa hindi niya asawa. Sexual relationship. So kaninong galit ang Diyos? Sa mga taong gumagawa ng sex sa labas ng marriage life. Hello. Marami tayong pagsisisihang kapatid. At alam nyo kapatid, Romans 6:23, and the wages of sin is death. Tandaan nyo, makinig kayo mabuti. Wala akong gustong i-offend dito. Nais ko kayo makapasok sa buhay na walang hanggan. Si Lord ang nagbuo ng pamilya. Mas nauna binuo ng Pang-Diyos ang pamilya kaysa church. Tama, mali? Therefore, kung titignan natin sa level ng priority at importance, mahalaga ang family sa Diyos. Dahil ang church, it is comprised lamang ng mga iba-ibang member, iba-ibang pamilya. At ang institution ng family ay na-preserve at na-protect sa loob ng umbrella ng church, na kung saan ang church ang kukunin ni Lord. So kung ang Panginoon Diyos ang naggumawa ng pamilya, na pinagsisimulan ito na mag-asawa, at nanira ka ng pamilya, kinig kayo. Dahil nang inagaw mo ang lalaki o ang babae, kinig kayo, kalaban mo ang Diyos. Kalaban mo ang Diyos. Manira ka lang makasintahan, tatanggapin ni Lord yan, dahil hindi pa lang pamilya yan. Pero manira ka lang pamilya, kasal na sila, sinira mo. Dahil nakialam ka, o pumasok ka, kapatid, Diyos ang kalaban mo. Hello, love ko kayo. Gusto ko lang maunawaan natin yung mga action natin. Mahirap kalaban ng Diyos. Can we say amen? Can we say amen? Okay. So, kailan nagiging banal ang sex at sanctified? Sa loob ng marriage life. Sa labas ng marriage life, hindi kayo kasal, karumihan yan, kababuyan yan. At laban yan sa ating Panginoon. At ang epekto niyang grabe. Mga young people dito, siguro mga magulang, medyo nararanasan na ninyo yan. Mga young people, habang may pag-asa pa at hope, huwag niyong pasukan yan. Grabe. Grabe ang epekto niyan. Grabe. Abot yan sa anak mo. Abot yan sa apo mo. At ang masakit niyan, ipapakita sa'yo yung ginawa mo years ago. Dahil sa'yo, nangyayari sa kanila yan. Dahil gusto ng Pang-Diyos, makita mo ang sinumula mo. Hello? Hello? Bahagi ng pagpaparusa yan, makita mo yung epekto ng ginawa mo years ago. At magsabing, I love you, Jesus.
Kaya habang pwede tayong magsisi tayong totoo. Kaya say amen. Ano ang totoong pagsisisi? Pagtalikod sa kasalanan, hindi mo na uulitin. Yun ang totoong pagsisisi. So, anong tawag doon sa nagsisi ka lamang pa hindi ka tumalikod? Nag-confess ka lang, pero walang repentance. Nagsabi ka lang, pero walang forgiveness yun. Can we say amen? Kapatid, so naunawaan nyo na, ang romance hindi love, ang love hindi romance, ang sex is not love, ang love ay hindi sex. Nagiging banal lamang ang sex pagka yung dalawa ay kasal. Now, next, love is forgivers, not takers. Kaya kita nyo, ang laki ng pagkakaiba ng love sa romance. Kasi ang romance, self-gratification yan. Gusto mo, pasayahin ka. Kaya nga masyadong makalaman ang romance at sex. At kung hindi ibibigay doon sa iyo, talagang mainit ang ulo mo. Totoo o hindi? Totoo o hindi? Aminin natin kapatid. Pero ang love, hindi ganon. Dahil ang love ay para lamang ito sa nagbibigay. Ang love ay hindi po doon sa taong gusto lang ng tanggap. Okay. Ang totoong nagmamahal ay umiikot sila ng mundo ng pagbibigay. And those who truly love, they have the duty to love. At alam nyo ba kapatid, ang taong totoong nagmamahal, wala pong garantiya na susuklian din sila ng pagmamahal. Hello? Walang garantiya na ibabalik sa iyo ang pag-ibig. But still, mamahalin mo pa rin siya. Kaya kita nyo kapatid, ang dami natin na rin magkwento. Nagpasimula, magandang pagsasama. Then, ang problema, yung lalaki babae biglang nagkaroon ng karamdaman, hindi na makabangon. Hindi na makapag-indulge sa romance at sex. And yet, hindi pa rin siya iniiwanan ng babae at hindi pa rin siya iniiwanan ng lalaki. Kahit ganon ang kalagayan. Why? Dahil hindi po romance, hindi sex po ang relationship nila. Love po. Pero ang tao walang love, nang iiwan ka agad yan. Bahala ka sa buhay mo. Maghahanap ako ng iba. Totoo, mali, Brother Danny. Totoo, mali, Brother Danny. Nangyayari kay Brother Danny ngayon yan. Palagay ko, lalaki siya. Normal na tao siya. May hinahanap din yan. Tama? Pero sa palagay niyo kaya maibibigay pa ni Sister Linda yan? Ayaw ko tsumamba, Brother Danny. Pero sana tama ang pakikilala ko sa'yo. Kagabi, pagod na siya. Pumunta rito, magluluto sana siya. Pero pagod na. Sabi niya, dumating ako, pastor, sa bahay, basang-basa. Ano yun, sa ihi? Dahil nga may problema na si Linda. Siya pa ang naglinis. Now, ang tanong ko sa inyo, romance ba ang tingin ni Danny dun sa babae? Sex ba? O love? Mga young people, mag-isip-isip kayo. Huwag kakagat sa anong sinasabi ng lalaki o babae. Tandaan nyo, maging tatay o nanay yan na maging anak mo. Pagka walang kwenta ang lalaki na yan, sira na kagad ang pamilya mo. Kung walang kwenta ang babae niyan, kahit siya pang pinakamaganda, sira ang pamilya mo. Love ang kailangan ng bawat relasyon. Can we say amen? Huwag kayong magpadaya. Huwag kayong magpadaya. So, walang garantiya yung ibinibigay mo ay ibabalik. Pero tandaan mo, pagka ikaw ay lover boy o lover girl, you have still that power to love that person. Kahit yung tao na yan ay hindi niya ay maibabalik sa'yo yung binibigay mo sa kanya. Although we have that power to love,
We don't have that power to force anyone to love us. Walang pilitan. Pero tandaan mo, pag naramdaman niya ang pag-ibig mong totoo, ang tao naman may utak yan, marunto man ng utang na loob yan, ibabalik at ibabalik sa iyo yan. Can we say amen? Liban na lang kung sarili niya lang ang iniisip. Kaya kung hindi mo pinuntahan, kalmot kagad awa, ay kurot doon, sa bunot doon. Kapatid, iwanan mo na yan. Hindi love ang hinahanap niyan. Romansa o sex ang hinahanap niyan. Selfish yung mga taong yan. Self-centered yung mga tao na yan. Can we say amen? Can we say amen? Ang isang tao na sakim, ang isang tao na self-centered, ang isang tao na selfish, imposibleng magmahal yan. Kaya wag mo na pag-ukulang ng panahon yan. Imposible. Dahil taker lang siya. Gusto niya siya parating uunawain mo. Gusto niya siya parating pagbibigyan mo. Taker yan. Kaya pag ang tao ay taker, walang love yan. Pero ang taong giver, may love yan. Lahat magsabing amen naman. Praise God. Medyo sumasaya naman ang magpipreach ko. So lahat ng tao, anyone who only desires, yan ay mga taong self-gratification, self-satisfaction lamang ang hinahanap niya. At that person cannot give or manifest love. Imposible. Imposible. Lahat magsabing imposible. Lahat magsabing mag-iisip na ako, pastor. Hindi na ako magpapaloko. Wala na maganda-maganda, wala na gwapo-gwapo. Wala rin yung magaling mag-romansa yan eh. Malambing yan eh. Hindi love yan. Porket malambing, love na kaagad. Porket binigyan ka ng laptop, love na kaagad. Binigyan ka chocolate, love na kaagad. Dali nyo naman maloko. Then ibibigay nyo na kaagad yung dapat. Alam nyo ba kapatid, bakit mahirap hanapin ang diamond? Bakit? Ha? Dahil grabe ang pagkatago niya. Precious bang diamond? Precious bang diamond? Ang gold, bakit mahal? Bakit mahal ang gold? Sagot Dani, bakit napakamahal ang ginto? Dahil nakatago eh. Mahirap makuha. So, ibig sabihin, ang bakal, bakit mumurahin ang bakal? Ha? Nalalagari lang yan sa kapitbahay at pwede mo na ibenta. Natatapakan lang yan, di po ba? So, ibig sabihin, lahat ng mura natatapak-tapakan lang, anytime pwede makita. Hello, mga babae sa inyo, mamahalin ba yan, mumurahin? Tago nyo. Tago nyo. Huwag nyo papasabas-sabas papadiscover. Amen? Naka-reserve yan kailan? Didit, sagot, kailan naka-reserve yan? Yung tinatago nyo, sinasabi nyong mamahalin, pagkakasal na. Diba, Nerissa? Tama ba sinasabi ko? Lina, tawa ka ng tawa dyan. Hello, totoo ba sinasabi ko? Lahat ng mamahalin, nakalitaw ba, nakatago? Lahat ng mumurahin, yung mga cheap, nakalabas ba, nakatago? O ano kayo, cheap o mamahalin kayo? Ha? Cheap ba kayo o mamahalin kayo? Sinabi nyo yan, ha? Sinabi nyo yan. Palakpakan natin ating Panginoon. So, ang selfish sa tao, imposible siyang magmahal. Alam nyo ba kapatid, love requires giving of oneself sa iba. Yan po ang totoong pag-ibig. Love seeks to understand. Love cares. Love, hindi po agad-agad ito nagja-judge sa kapwa. Love, hindi po pala away ang love.
Mahal na mahal ako ng asawa ko dahil pag umuwi ako, inaaway ako. Kapitbahay namin, kahit gabi na hindi inaaway, siguro hindi niya love. Tandaan niyo, ang love does not declare war. Kaya kung walang ginawa yung lalaki o babae sa kundi away-awayin ka, inaway ka sa cellphone, inaway ka sa wife, ay, saan ba yun? Sa Viber, inaway ka. Mga romantikang babae lang at lalaki pero walang love yan. Dahil ang love, hindi po pala away ang love. Amen? Amen? Love is tender. Love is forgiving. Love is kind. Pagka ang tao hindi nagpapatawad yan, hindi yan nagmamahal. Makasarili yung tao niyan dahil iniisip niyang siya lang ang nasaktan. Imposible magmahal ng totoo yung tao na yon. Totoo, mali. Selfish yung mga tao na yon. Huwag kayo mag-aksayan pa lang sa mga taong selfish. Dahil baka yan, pagka kinasal kayo, magpapaligo pa yan. Dahil parati gusto niya, lutuan mo ito, bigyan mo ko, bili mo ko niyan. Dahil gusto niya siya lang parating masaya. Alam niyo ba, ang sabi ng iba, para ka daw maka-experience ng totoong kasiyahan, mahalin mo ang iyong sarili. Kanina narinig ko sa radyo yan. Kumontra ako. Kasi, pagka minahal mo sarili mo, selfishness yan eh. Pipilitin mong tao na pagbigyan ka parati para masaya ka. Pipilitin mo ang tao gawin ang gusto mo. Kaya ang ginagawa mo, parang laruan yung lalaki o laruan yung babae. Meron ganun kapatid. Sasagutin niya, papakasalin niya dahil kaya niya i-under. Meron bang ganon? Kaya niya utos-utusan, kunin mo nga sapatos ko, humbarin mo nga stockings ko, humbarin mo nga bra ko. Hindi, totoo naman talaga yan. Meron ganun. Gusto niya laruan. Hindi po love yan. At huwag kayo pumasok sa ganyang relasyon. Ano ka, uto-uto? Hindi po masaya yan. Kaya ang tao, na ang prinsipyo niya, para sumaya siya, ay mamahalin niyang kanyang sarili, pinaka-miserable yan. Wrecker yan ng pamilya. Wrecker yan ng mga relasyon. Hindi po tatagal yan. Bakit? Dahil ang gusto niyang pasayahin ang kanyang sarili. Totoo? Mali. Totoo o mali? Pagka sinabi mong love, medyo magiging sensitive ka sa feeling nung sinasabi mong mahal mo. Uunawaan mo yung kanyang strength. Uunawain mo ang kanyang weaknesses. When you love, you suffer and rejoice doon sa object ng love mo. Pagka masaya siya, masaya ka. Pag malungkot ka siya, malungkot ka rin. Hindi bawat kasawian niya, masaya ka. At pagka nagse-celebrate ka, inggit ka. O siya, inggit ka. So when there is love, masaya ka pagka asawa mo na po-promote. Hindi naiinggit ka. Naku, masasapawan na naman ako ng babae kong asawa dahil siya nagpo-promote. Ako hindi. Nakikipag-ay, salamat, darling. Dapat nga hindi ka nagtatrabaho. Pero masaya na rin ako. Pero pag-usapan natin, dapat mag-resign ka. Dahil ang babae nag-aalaga ng anak yan, pamilya. Amen. Lalaki lang dapat, kapatid. Ang mundo ngayon, sana nauunawaan nyo, ang mundo ngayon, kapatid, ang sistema sa mundo dapat parehas nagtatrabaho. Pero ang sistema ng Diyos hindi ganon. Dahil ang provider lang dapat ang lalaki. Kaya kita nyo kapatid, pagka ang tao para sumaya ay mamahal niya ang kanyang sarili, ito ngayon ang problema. Paano kung wala nang ibigay na sweldo? Kasi ang lalaki provider, di ba? Paano kung hindi na ibinibigay? Paano kung babae, dahil may karamdaman, hindi na rin maibigay yung kanyang katawan sa lalaki? So think of this, kapatid. Pag-isipan nyo ito. Ang lalaki,
provider. Pero hindi niya pinoprovide, ang kapalit ay yung katawan ng babae. Tama, mali. Tama, mali. Ang babae rin naman, trabaho mo, alagaan, asawa mo, ang anak. Pero kung kahit walang maiuwing sweldo sa iyo, kinakailangan, mahal mo pa rin ang lalaki. Can you say amen? Mag-amen naman kayo. Palakpakan natin ating Panginoon. So, pagkamahal mo ang tao, emotionally, intellectually, physically, spiritually, makakapag-relate ka dun sa tao. Kaya kita nyo kapatid, nung sinabi ni, sino yung kasama ni Ruth? Si ano pala? Naomi. Dahil love niya ang binan niya. Ang sabi ni Naomi, your God will be my God. Si Ruth, your God will be my God. Your people shall be my people. That's love. Kaya di ba sabi ko sa inyo last time, pag kayong sinasabi mong minamahal mo o nagmamahal sa'yo, nagsasabing mahal ka niya, pero hindi niya minamahal ang panampalataya mo, hindi niya minamahal ang Diyos mo, hindi sila nagsosupport, kapatid, hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig mo. Kasi ang totoong nagmamahal, nakaka-relate yan sa spiritually. Uunawain ka niya. Because love is giving. Kumbaga sa salita natin ngayon, sasakyan mo siya. Mahal mo siya. Mamahalin mo yung ginagawa niya. Can you say amen? Ang love, pagka ang tao ay may love, ito po ay handang magsakripisyo. Hindi lamang yan, babayaran mo rin ang utang niyan. So sabi mo love, tas yung utang niya, utang mo yun eh, ba't ko babayaran? O sino sa mag-asawang ganyan, ba't ko babayaran yan, utang mo yan? So kung ganun palang prinsipyo mo, paano kung magkasakit na biyanan mo? Hindi ka tutulong. Biyanan mo yan eh, pera mo. Nanay mo pala yan eh, pera mo. Hello? Meron ba sa inyong ganyan? Meron ba sa inyong ganyan? Dito lang nagsasabing wala. Dito. Ano yan? Kanya-kanyang pera? Kung ang asawa mo magluto ng pagkain para sa kanya lang. Diba? Love bends. Love does not hurt yung tao na sinasabi mong mahal mo. Love stretches. Love keeps silent. Hindi daldal ka lang daldal. Nang niligaw ka, tahimik ka. Kinasal na kayo, ang daldal mo pala, maingay ka pala, namumugpo ka lang pala ng martilyo, naglalagari ka. Pero nang niligaw ka, kala mo naman na sino kang santo, santa. Love always think about yung welfare ng sinasabi mong mahal mo. Amen. Love wants the other to survive, hindi lang ikaw magso-survive. Love wants other to live at hindi lamang ikaw ang mabubuhay. Kaya ibig sabihin kapatid, kung love mo talaga yung tao na yan at ikaw ang nagiging dahilan na siya ay masira sa Diyos niya, it's about time. Sasabi mo, mahal, love na love kita talaga. Pero iba yung panampalataya mo eh. Mali yan sa tinuro sa amin. Pero hindi ko kaya yakapin yung panampalataya mo. Kaya kayo mabuti. It's about time to say goodbye. Kung ikaw talaga ay taong totoong nagmamahal, kasi nga ikaw naging hadlang eh. Pero kung hindi love ang binibigay mo, sarili mo iniisip, para kang hipokrito. At nakakatakot, may kasama kang hipokrito. Nakakatakot, may maging karelasyon kang hipokrito. Tandaan mo, pagka yung sinasabi mong na mahal mo, ay nagsasuffer na. Hindi na siya tumatanggap ng Holy Ghost. Patay na siya, kapatid.
it's about time to say, bye-bye. Dahil ikaw na ang hadlang. Kaya nyo ba yon? Kaya nyo ba yon? Tandaan mo, ang true love, handang isacrifice ang sarili. Hello, makinig kayo. Sana naiintindihan nyo. Si Lord ba, nung binigay niya ang buhay niya para sa'yo, naghanap ba siya ng kapalit? Hindi niya pinipili ang kanyang sarili. Dahil love ka niya eh. Dahil love ka niya. Yun po ang love. Hindi mo pipilitin sarili mo. Palakpakan natin ating Panginoon. Alam niyo ba kung anong ibig sabing infatuation? Kaya sinasabi, crush, infatuation lang yan. Alam niyo, hinahanap ko meaning ng infatuation? Tingnan niyo diksyonaryo. Ang infatuation pala, to cause to become foolish. So pagka-infatuated ka sa tao, ang tawag pala sa'yo, loko-loko o loka-loka. Bakit? Ba't tinawag ng dictionary to cause to be foolish? Ano mang foolish sa Tagalog? Ha? Mangmang, loko-loko, loka-loka, buang. Ay, buang ka talaga. Dami-dami lalaki dyan, dami-dami babae, buang ka talaga. Hindi, infatuated. Buang tinuod. Infatuation, kapatid, ay ito po yung tinatawag na super o extravagant passion or attraction sa isang tao. At pagka-infatuation lamang nararamdaman mo, it could be bad or good doon sa tao na infatuated ka. Ang infatuation, kapatid, ay pwedeng ito isang physical passion, pero hindi love. So ano po yung tinatawag na passion? Ito na, pakinggan nyo mabuti. Ang passion po ay yung nakikita natin sa animal magnetism. Sino rito nakapag-alaga ng asong babae na may regla? Pagka rinegla yung aso yung lalaki, pansin nyo yung mga lalaking aso. Infatuated sila, parang nasisira ulo talaga. Kita mo naglalapitan sa gate nyo? Napansin nyo? Parang nasira ulo. Ganun ang tao kung walang love. Attracted lang siya dahil infatuation, nabubuang talaga. So bakit ganun? Akala nila pagka-attracted ka, love ka agad, Bea. Hindi pala. Hindi pala love yan porket attracted ka. Hindi pala kaagad-agad masasabi mong love. Okay, pasok tayo sa science. Babasahin ko to, no? Passion is driven by physical attraction, by chemistry, by hormones. Ang passion po, kapatid, para bagang yung isang hayop na buang doon sa hayop na babae na may regla, kasi doon sila attracted eh. Kahit ang taas ng bakod tatalunin niya o sisirain niya ang bakod. Ganun po pagka-infatuated ka. Nawawala ka sa sarili mo. Tatakas ka, lalayas ka, aakyat ka ng bintana. O nga, pagka-infatuated, nagiging buang talagang tao. Kaya nga ang sabi, kapatid ni Balagtas, pag-ibig, pero hindi dapat pag-ibig, infatuation, hahamaking ang lahat, masunod ka lamang. That's not love. Dahil ang love, wala kang hahamakin. Dahil ang love is giving. Wala kang pamilyang sisirain. Wala kang relasyon na sisirain. Handa ka nga magbigay, o kayo na lang, kaysa naman papasok ako at mag-cause ako ng kasiraan nyo ng pamilya. Handa mo tiisin ang sarili mo. Handa ka, kapatid, umatras. Pero pagka-infatuated, buang talaga. Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. So, ganun ang mga hayop. At hindi tayo hayop, may banal na spirito tayo. Hindi tayo magtatakas ng babae. Amen? Hindi mo sisirain pamilya mo. Amen? Hindi mo wawalang hiyain yung tao. Amen?
pagka ganyan ginagawa mo, that's infatuation, that's not love. O, makinig kayo. Extreme passion is sometimes the force of behind date rape. Nakita niyo mga text-text, kikita, tapos maya-maya, wala na. Na-rape na o napilit na. That's infatuation, hindi love yun. So, bakit nagkakaroon ng attraction? At nami-misinterpret ng maraming mga babae at lalaki, lalo sa mga yampi, kahit sa mga adult, naging biktima rin tayo. Akala nila love yun. Pero actually sa science, ini-explain niya yan. So ito po yan. Every healthy man and every healthy woman manufactures chemicals in their bodies that attract the attention of other being. The force of testosterone and estrogen and other pheromones create irresistible magnetism between humans. So it is possible to be attracted to anyone at any time pagka itong hirap banggitin to, testosterone mo at estrogen mo ay pheromones mo ay lumalabas. At sa mga bata, grabe ang production yan. Pagka umiidad ka na, humihina na yan. Pero sa mga kabataan, grabe. Ang problema, nami-misinterpret nila na love yun. Parang negative, positive lang. Pagka lumabas yan sa'yo, nag-a-attract talaga. Normal yun. Ang problema, hindi natin kinokontrol, nagpapadaig tayo. Kaya kita mo, nabubuang talaga. Infatuation, pagka nag-produce yan, tapos kahit may asawa na yan, papatulan mo. Kasi akala mo love. Yung pala, kabuangan lang. Infatuation lang nga eh. Kasi nga may nag-produce. Chemical science yan, normal yan sa tao. Kaya yun ang babantayan mo. Pagka lumalabas na sa'yo yan, nagpo-produce. At hanggang 40, minsan hanggang 50, grabe pa yan. Pero bata, 18, 50, grabe na yan, lumalabas na yan. Nakita nyo mga magulang, hirap na hirap tayo, pigilan sila. Dahil parang hayop nga sila eh. Kahit bakuran mo yan, kukulong mo sila, maakawala yan, wawasakin nila yan. Buang nga eh. Huwag kayo magalit sa akin ha. That's not love. Kasi may wawasakin kang relationship yan eh. May wawasakin kang kinabukasan mo. Bir mo, hindi kayo kasal, pumasok kayo doon dahil akala mo love. Kung love mo ako, ibigay mo ito. Mali yan. Hindi yan love. Ang love, hindi mo hihingiin yan. Amen? Ang love, tutulungan mo yung babae i-preserve yung mahal sa kanya. Amen? O mali? Amen? O mali ako? Tutulungan mo pa nga eh. Iingatan ng babae yung tinatago niya. Ngayon, kung ang lalaki, tinutulungan ka, ilabas yan, na hindi kayo kasal, huwag ka na mag-spend a single second sa taong yan. Dahil delikado. Dahil pwede masira ang future mo. At marami na pong kabataan na nasira. Ngayon, hirap sila na ibalik yung dati. Totoo mali. Totoo mali. At grabe ang epekto yan. Years. Pagka pinasok niya mga kabataan, years yan. Hindi basta-basta nawawala yan. Sabi mo katabi mo, wag mo lang pasukan yan. Madaling pumasok, mahirap lumabas. So normal ba kapatid ma-attract tayo sa isa't isa? Kaysa married life, normal yan. Kaya nga binigay ni Lord ng Holy Ghost para masupil natin yung chemical na pinoproduce sa katawan natin. Kaya ang taong walang Holy Ghost, madali mayang bumagsak sa kasalanan. Totoo mali? Totoo mali? Hahamakin nga ang dati. Kaya kahit linggo, hindi nasisimba yan eh. Uunahin niya yung sinasabi niya, mahal, pero hindi yan love. Kabuangan na yan. Kasi foolish nga eh. Di ba? Hello? 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 So, posible po kapatid na maging passionate ka sa tao na walang love. Kundi dahil lang nagpo-produce yung chemical mo, yung katawan mo ng ganong klaseng chemicals.
Kaya a-attract kayo. Naunawaan na ninyo. Nauunawaan na ninyo. So, ang pinakamalaking pwedeng maging kamalian ng isang tao ay ma-involve siya sa isang relasyon na ang elemento lamang ay passion. Nakakatakot yan. Diyan na yung mga bugbugan, diyan na talaga mga hatawan, diyan na talaga marami na po-produce na anak, hindi dahil sa love, kundi dahil sa passion. Nakakatakot yan. Kaya ang dami naghihirap. Totoo, mali? Totoo, mali? So, kung ang love ay absent sa bawat relationship at attracted lang kayo chemically o physically, wasak ang relasyon. Tandaan nyo, ang isang taong passionate, lahat magsabing passionate. Hindi nyo ba alam taong passionate? Ang tao niya, mas grabe pa makapanira yan. Totoo, mali? Kala mo, lover yan, oh, lover yan. Magaling yan. Hindi nyo ba alam, ang taong passionate, mas malaki ang possibility na wawasakin niya ang buhay mo, iiwanan ka, at ang iwan, hindi po yung basta iwan lang. Magkakaroon ng hateful na pag-iiwan. Tatandaan nyo kapatid, umiwas ka sa taong passionate. Lumayo-layo ka sa taong passionate. Dahil sasaktan ka lang yan. Mga anak, tawag ko sa inyo mga anak, mag-sanctuarians, ingat kayo. Ang lungkot pagka nakikita ko kayo nasasaktan dahil sa sinasabi niyong pag-ibig. Lahat magsabing matuto na tayo. Ang pag-ibig, mahaba pa oras natin ha, ang pag-ibig ay napakahalaga ito para sa ikatatagumpay ng isang relasyon. Love bonds two person. Ang love ay masasabi natin parang siklam. Alam niyo yung siklam? Yung pang-ipit gano'n, tapos iniikot pa ipit. At love will patiently, di ba sabi ng Bible, love is a bond. Pagka sinabi natin bond, parang pandikit, di ba? Di ba? O, isipin yung pandikit. Pagka may love ka sa taong yon, magiging patient ka para hintayin matuyo yung pandikit yung dalawa. Hindi yung kunting iiwanan mo na kaagad. Tandaan nyo, hindi agad-agad madidevelop ang love. There are times it will take time. There are times, tandaan mo kapatid, pagka mahal mong tao, maging patient ka, nahihintayin na mag-respond siya sa iyo positively. There are times kasi, pagka nagbigay ka love, minsan walang response, wala lang. Biro mo, ang dami isang katerbang chocolate na binigay mo, wala man lang binalik, ni ano man lang, chocolate man lang, wala man lang naibigay na chocolate. Ang dami lang Cadbury binigay. Pero tandaan niyo kapatid, pagkalam mong tao, maghihintay ka. Dahil may mga pandikit matagal matuyo. Amen. Alam niyo kapatid, merong isang babae, inis na siya sa lalaki. Pumunta siya sa isang counselor para humingi ng payo kung paano niya hihiwalayan. Hindi para maayos, kundi paano niya hihiwalayan. So, yun ang purpose niya pagpunta doon sa counselor. So, sabi ng babae, Doc, Mr. Counselor, nais ko lang iwanan yung asawa ko. Pero gusto ko payuhan mo ako kung paano ko gagawin ito. Dahil gusto ko, iiwanan siya na grabe ang pain mararamdaman. Gusto ko maaganti talaga. Gusto kong pahirapan siya. So, ibang klase, no? Mananakit. Talagang hindi love yung passion yun. Dahil ang passion, ang gusto niya manakit. Okay. So, yung counselor, dahil nga may calling siya na mag-ayos ng relationship, sabi niya, okay, ganitong gawin mo. Paglutuan mo siya ng masarap. Tiisin mo lang, pagtimpla mo siyang kape ng masarap. Plancha mo yung damit niya. Kunwari, love na love mo na siya. Gawin mo lahat, linisin mo yung bahay, gawin mo mabango.
Magpakaganda ka, magpabango ka, maging malinis ka, maging masipag ka, basta gawin mo. Then pagka na-inlove na yung lalaki sa'yo, biglang sabihin mo, bye-bye. Masasaktan ang gusto yun. Nag-gets nyo ako? Biro mo, kala mo, love na love ka lang, biglang bye-bye. Kung baka pinakagat ka lang. Then sabi ng babae, oh nga pala, Dok, mukhang okay yun ah. Sasakyan ko siya. Uutuin ko siya. Pagka kumagat na siya sa akin, then sasabihin ko, bye-bye, ayoko na sa'yo. Ito na ngayon. Talagang pinaglutuan niya masarap, talagang nagtiis siya ng ilang months. Talagang naglinis siya. No? Hindi yung lalaki naman, tuwang-tuwa na. At minahal niya na yung babae. Hindi na ginagawa ng lalaking kalokohan niya. Naging matapat na. Ito ngayon, bumalik yung babae sa counselor. Sabi ng counselor, nagkahiwalay na kayo. Sabi ng babae, anong hiwalayan? Ang sarap-sarap ng pagmamahala namin. Nakuha niyang punto, kapatid. Love is patient. Love will wait. Love will not ask anything in return agad. Maghihintay ka lamang. Maghihintay ka. Kaya ang babae, kapatid, kahit, ito, mga nanay rito, kahit pipintasan ka na hindi masarap ang luto mo, paglulutuan mo pa rin sila. Amen? Kayo mga lalaki naman, pag uwi mo, dala mo sweldo mo, tapos pagdadabugan pa rin, pagdadabugan ka ng babae, ito lang uwi mo. Dahil love mo yung babae, iuuwi mo pa rin yung sweldo. Kahit pagod ka, kompleto, walang bawas. Alam nyo, ang love, iiwanan mo ang lahat ng bagay alang-alang doon sa babae at pamilya mo sinasabi mong mahal. Tatalikuran mo bisyo mo. Tatalikuran mo pagsugal mo. Tanda mo ang lalaki na hindi niya kayang gawin yan. Kayo na magsabi. Tanda mo, pag love mo, handa mong tiisin ang sarili mo. Tama, mali. Tama, mali. Tama, mali. Tama, mali. Huwag na tayo maglokohan. Mga tatay rito, sabi niyo, mahal yung pamilya niyo. Alam niyo, may kakilala kami rito. Naging stepfather ni Christina. Chain smoker yung lalaki. Alam niyo, may mga lalaki, hindi makatagal na hindi makaitit ng sigarilyo o mag-adik-adik o mag-inom. Kahit nasa simbahan na, lalabas pa yan. Tapos sasabihin mo, mahal mo si Lord. Huwag mo na tayo maglokohan. Huwag na tayo maglokohan. Nag-aaksaya ka ng panahon. Tandaan mo, hindi ka tatanggap ng Holy Ghost. At pag hindi ka tumanggap ng Holy Ghost, hindi ka pupunta ng langit. Bitawan mo bisyo mo kung gusto mo. Ito, kilala ng mga ibang mga unang rito. Chain smoker yung lalaki na yun. Alam niyo ba kung sino unang namatay? Yung lalaki, yung babae, yung asawa. Babae. Deadly ang second, ano tawag doon? Mas deadly yan kaysa yung humihitit ka. Kasi sabi mo, mahal mo asawa mo. Hindi mo ba alam, uunahin mo pang mamatay asawa mo at anak mo kung nasisingot nilang sigarilyo mo. Huwag na tayo magloko ang kapatid. Ang totoong nagmamahal, handa magbagong buhay yan. Can we say amen? Can we say amen? Can we say praise the Lord? Kapatid, pagka may love sa loob ng pamilya, grabe ang epekto niyan. Gagandang epekto niyan sa mga anak mo. And as a whole, magandang epekto yan sa church. Ang pag-ibig, handang magbigay yan ng first chance, second chance, third chance, fourth chance. Ang love will always meet you halfway, hindi yun, ako lang masusunod. Ang love ay magsabi, sige, pag-usapan natin to. Kung anong mabuti sa'yo, sasang-ayon ako. Love will always celebrate kahit anong uri ng victory, malaki man o maliit. Can you say amen? Pagka may love, hindi ka magdidemand ng equal pain. Hindi ka magdidemand ng kapalit eh.
may love ka. Mga kapatid, tandaan nyo, tatapusin ko na ito. Linampasan ko na iba. Sa buhay natin ito, lilipas ang maraming bagay. Lilipas ang paging gwapo mo, lilipas yung paging maganda mo, lilipas ang lakas mo. But, tandaan mo kapatid, even ang bahay mo, pwede mawala yan. Sasakyan, pwede mawala yan. Lahat ng pinagtataguan mo dyan, pwedeng mawala yan. Pati yung damit mo, pagka nawala ka na, baka nga, gagawin na rin basahan yan ng mga anak natin. Posible, di ba, Brother Danny? Pero tandaan nyo kapatid, pagka-love mo ang pamilya mo, hindi kanila kalilimutan. Love will always push a pastor tulad ko na kahit ang message namin ay hindi tinatanggap, tatayo pa rin kami at tatayo para mangaral. Kahit na-offend kami, kahit walang magsusupport sa amin because of love, tatayo pa rin kami sa harapan nyo para kami mangaral. Ganyan din po ang anak. Pagka-love mo ang parents mo, kahit maya't-maya pagagalitan ka, hindi mo sila gagantihan ng kasamaan. Rerespetuhin mo sila. Alam nyo, pagka-love mo nanay mo, tatay mo, kakalimutan mo muna sarili. Sige mama, sige daddy, susunod ako sa gusto mo. Dahil alam ko yung gusto mo ay makakabuti sa akin. Amen? Amen? Hindi yung pipilitin mo ang issue. Dahil always love ay magsosolve ito ng problem sa pamilya. Always love, maghahanap ito kung saan kayo magkakasundo. Hindi yun sila ang uunawa sa iyo parate. Love will always give. Kung ikaw ang taong hindi nagmahal, tandaan mo, wala kang maiiwan na maganda sa family mo. At yan po ang pinaka-malungkot na mangyari. Happy Hearts Day, mga kapatid. Nawa, matututo kang magmahal ng totoo.